Two orange bag in the one orange bag in the office. Akong sapatos na pang workout katong puti nga Nike. Sakay na to sa likod. Ay, wala dito yung medyas dalagang ko. Isa kong medyas. Ah, si Calvigang. Sakyan na. Hi. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Mama going to work. Say bye-bye. Bye. Bye. Sino sila? Slowly lang. Good morning! Hi for today's vlog! Mag-hi naman kayo dyan. Hi! Guys, oh, flower works. Okay lang yan. Alam naman nila yan kasi flower business. Guys, oh, yung mga luxurious flower business ng Jensen. Behind the scenes. Akala nyo lang, ah. Anong ginagawa mo? Ano to? Order? Yes. Wow! Waiting coffee. Aga pala kitang na ano ha, behind the scene na. Sige, balikan ko na lang after scene. Punta muna ako sa work. Bye guys! Dumaan ako sa kapitbahay ko. Ayan, mga bata pa guys, pero grabe sa business. Approve. Good morning na si sir. Pansit kanto na spicy. Isa lang. And then rice. Egg. Butang anog egg. Hard boil lang. And then rice. Isa lang. Pero na ako i-plato. Pars, nagkakaroon na ka? Kano ka? Gusto ka? Dalawa na lang ka ano. Tinae, bituka, and everything else. Dalawa na lang. Isabay nagluto. Then, 2 boiled egg, 2 rice. Sa plato ko lang, Bi. Okay. Ayan, guys. Hindi ako nakapag-breakfast, so mag-order muna ako ng breakfast dito. Ano lang to ha, cheat day. Kasi normally, hindi talaga ako nakain ng ano, ng instant noodle. Kumakain ako, pero hindi masyado. Dahil nga, you know, mahirap na. Ma-addict tayo sa instant noodle. Then, boiled egg. Meron namang fried egg, pero boiled egg lang. Punta na tayo sa work. Time check alas 8 ng umaga. Duty bells na tayo. Miss Giselle, naku, pag nahulog ka dyan. Ang aga pa ni Miss Giselle naglinis ng salamin. Alright. Sel, nakita mo ang sunog ng alam mo, sunog match. Kahit gaano ka sunblock, sunog talaga guys. Kasi ano, sagsag yung init natin sa El Nido, Palawan. Sabi, sunog na sunog. Ha? I know, right? But it's okay. That's the price we pay for choosing the beach. Kasi naman pag nasa beach ka, talagang hindi naman hirap naman guys pag naka-overall tayo, 'di ba? Pero anyway, ayan, sunog na sunog tayo. Pero okay lang, balat lang 'yan, nagbabago pa din 'yan. I don't mind naman kasi hindi naman siya mahapde. We applied sunblock pero ang ano kasi sa sunblock, hindi masa-sunburn. Iitim pa din siya pero hindi na siya hindi siya masakit, mahapde. So okay lang. Alright, breakfast muna tayo in a bit kasi wala pa tayong kain. Nagkain ka na, Sel? Maglabas tayo 10:30 ha. Sama natin si Ate Buji. Tayo ay magde-date. Magde-date kami, guys. First time namin mag-date. 3. Because we are going to support our sister. Sino sister natin, Sel? Sister sino? Sister Catherine Bernard. Tapos si Miss Giselle. Ay, fan ka ba niya?
Yes. Ako din. Anong fan mo? Si Kathniel or si Kathden? Kathden. Ala, nagbago na ang puso mo, girl. Yes, kasi bagay sila. Tsaka mabait si ano? Si Den. Si Alden. Ayan. Bakit nakasama mo na si Alden Richards? Mabait talaga siya. Piling mo lang, no? Mukha niya. Makita sa mukha, tsaka sa amoy niya. Mabango. Kahit hindi pa nakatawi si Alden. Pero ako talaga si Catherine Bernardo yung sinusuportahan ko, guys. Regardless sa kung sino yung partner niya, Catherine Bernardo for me is a different type of actress. Ay, talagang iba siya mag-acting sa lahat ng mga niya ginagawa niyang movie. Gustong-gusto ko lahat ng acting niya. Kahit nung I'm Dating the Gangster ba yun? Napanood mo yung Hello, Love, Goodbye? Hello, Love, yung first? Okay. So, ibig sabihin nagustuhan natin lahat itong number 2. So, yun guys, ang gagawin namin today, titigil kami sa trabaho para masuportahan at kiligin kami kahit sa movie na lang. So si Ate Buji, pagkasabi ko sa kanya, kilig siya to the bone. Sabi ko, hindi pa nga tayo nakapunta. Wala pa nga tayong ticket. Makilig-kilig ka na. Pero gagawin namin yan today. Ipapasa muna namin ang mga bata kay Mama. Kasi hindi sila nakita ni Mama ng 2 araw na. So ihatid namin kay Mama. Surprise, surprise. Hindi in-expect ni Mama yung mga bata today. Pero madali lang naman. Around 2 hours lang. Ayun. So, ako muna yung magtatrabaho, guys, para may pera kami pang sine. We'll see you guys later. Chikahan namin kayo kung magustuhan ba ni Miss Giselle tsaka ni Miss Buji. Ano yung expectations nila before the movie at saka after the movie. Baka umiyak sila. Uy, punuan masyado ang sinihan dito sa Jensen. Uy, back to back. Alright, guys. See you on today's episode. Giselle. Pasalubong mo galing Palawan. Thank you. Gawang Palawan with love. Uy, may presyo pa, nakakahiya. Okay, sige. Ay, tingnan mo yung t-shirt kung kasya sa'yo. Kunin mo yung isda nila, girl. Kasi hindi kita madala ng isda na fresh. So, isda na lang na. Ay, hilahin mo. Ayun. Sige nga. Check natin yung t-shirt muna. T-shirt yung dinala ko kay Miss Giselle kasi apaka-special naman ni Miss Giselle sa akin. Para ma-remember niya talaga yung Palawan. Napuntahan ko na yung Palawan. Napuntahan ko yung Palawan. Wow, kasya ba? Yes, kasya! Yay! Kasya ba? Size? Large yan. Kasi large din ang ginagamit ko, di ba? Kasya sana. Kasya. OMG. Oh my gosh! Kaya na magkasya. No way. Hindi magkasya. Kasi sabi ko medium si parts. Large ka. Sure ba? Kasya man good. Kasya ga? Sa kuntuto. OMG! Di magkasya sa kuntuto. OMG. OMG. Sorry, Miss Giselle. Sige, kay Alan na. Naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ay type na type ko. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Alden Richard, Mr. Cupido. Dumating na ang aming kasama ngayon sa panonood ng sine. Excited ka na ba? Yes! Ba't ka kinikilig? Ba't ka kinikilig? Kay Catherine. Ako din kay Catherine kasi ako paborito ko si Catherine. Thank you sa libre birthday, girl. Happy birthday. Ilang beses ka na nagsine sa buong buhay mo? Kadalawa. Second time to. Sino yung una mong pinanood? Avengers man to, pero 3 years na. 3 years ago. So ngayon ay ikalawa ang idol natin, si Catherine Bernardo. Yeah. Bawal mag-iyak-iyak ha. Pwede lang kiligin. Basig magbalik kasi mong ex niyo daw. Baka magkabalikan daw kami ng ex ko, guys. Sabi ni Ate Buji. Hala, oy, kabahan na ako nito. Sabi din ni Miss Giselle, baka magkabalikan kayo ng ex mo, madam, after mo mapanood ang movie. Ha? Talaga lang. O sige, tingnan muna natin. Malay mo, di ba? Malay mo daw. Magre-react yan si Madam 10 Gibbs. Nagko-comment yan sa baba pag napanood niya to. Anyway, Madam 10 Gibbs, iwan ka na namin. Gusto mo sumama? Uy, hindi natin inaya si Madam 10 Gibbs, guys. Tawagan nga natin. Let's go! Today. Okay, guys. Inaya namin si Madam 10 Gibbs. Nagalit siya. Nagalit siya sa akin. Nag-message siya. Bakit daw kami nauna? Hindi daw kami nag-i-invite. Alam daw namin na busy siya. Tapos pwede pa naman daw last full show mamaya. Bakit kailangan ngayon daw?
hindi ko rin naisip kasi hindi na kami makapag-concentrate guys kasi ang daming chismis about sa movie na yan, yung Hello, Love Again. Ang daming chismis dyan, ayo. Alam nyo, nag-ikot ako dun sa mall, banda sa may Christmas decoration. Dun sa area na gusto kong i-check yung mga naka-display, hindi ako tumuloy. Alam nyo kung bakit? Nagkumpulan ang mga seller. Alam nyo ang topic nila, yung story ng Hello, Love Again. Ayoko makarinig kasi hindi ko pa napanood. So, I was able to, hindi ko narinig yung kanilang chismisan. Pero hindi ko din na-check yung Christmas decor na gusto ko. Kasi nga grabe yung pag-uusapan nila, pati yung mga lalaki nakikisabay. Na-curious tuloy ako guys. Kaya sabi ko, parang hindi na kami makapag-concentrate nito. Sabi ko, Miss Giselle, hindi tayo pwede makafocus sa pagbebenta kasi mamaya baka marami nang maglabasan ng mga leak about dyan sa movie na yan. And si Miss si Miss Ate Boji din, sobrang excited. Kasi kahapon pagkasabi ko sa kanya na, te, gusto mo ba manood ng yung movie ni Catherine Bernardo? Na-shock ka, Ate Boji? Yes. Kinikilig sa Ate Boji. Kilig bitaw talaga. Napanood mo yung number 1? Hello, Love. Kasi pangit pag hindi mo napanood yung number 1. So, napanood din ni Giselle yung number 1. Nagustuhan mo ba yung number 1, Sel? Medyo masakit. Pero Medyo masakit? Saan doon banda ang masakit? yung nagpaalam na si Kat. Oh. Anong favorite part mo doon sa Hello, Love, Goodbye? Kissing scene. Kissing scene? Ayun ba? Parang walang kissing scene doon Kaya kissing scene katong nagkuanog si Catherine. Oh. Dugay naman gusto ilang dugay naman. Ang gusto ko na part doon yung yung talagang buhay ng OFW. Yung nagatapok sila lahat sa may daan. Tapos lahat ng Pinoy naghahanap ng kanya-kanyang racket. Rest day nila yun, pero yung rest day nila guys, grabe. Yung mga Pinoy talaga kahit na rest day, may racket, may naglilinis ng kuko, may nagbebenta, may nagpapautang, may ang dami nilang ginagawa. So hindi para siyang rest day na parang hindi. Pero ganun talaga kasi ang casual na ang normal ugali ng Pinoy. Laging multitasking. So nakita ko talaga dun yung buhay ng OFW kasi I have been an OFW for the last 10 years. Alam ko yung hirap at yung sacrifices ng mga OFW, pero hindi ko ma-imagine yung iba yung Hong Kong iba yung mga OFW ng Hong Kong. Parang gusto nilang i-enjoy yung rest day nila pero kulang sa space. Parang isa lang yung space na pwede nilang puntahan kasi mandatory na mag-rest day sila on that day, if I am not mistaken. Tapos talagang ginalingan ni Catherine Bernardo, kuhang-kuha niya talaga yung itsura, yung pawis, yung pagod ng OFW kasi di ba ang trabaho niya dyan is DH, right? Domestic helper siya. So maganda. So this time I'm looking forward sa kanyang story ng pag-alis niya ng Hong Kong at ngayon nga nakapatong na siya ng Canada. Pangarap din natin yung mga Filipino sometimes na galing sa isang bansa pumunta sa another country na we think is much greener. Ayun. So tingnan natin kung ano yung mga mapupulot natin na moral lesson. Okay, Ate Boji? Pwede tanungin kita later kung ano yung lesson na napulot mo sa ano ba yan? Kasi pinikilig, sabi ko moral lesson. Ha? Kasi di ba may moral lesson yung number 1? Ano yung moral lesson sa number 1, Ate Boji? Anong natutunan mo doon? Kasi maganda yung movie na yun talaga. May moral lesson ka ba doon? Sa una? Oo, anong natutunan mo doon sa unang movie? Sa unang movie, ako, kahit... Sige, lagyan ko lang dito ng kahit si Miss Giselle muna. Kahit ang hirap ng kahit di off mo pa nag-spend ay nag-ano ka pa talaga, nagwo-work ka pa Parang may galit ka sa akin. parang kahit Parang sa akin yung message mo. kahit di off mo nagwo-work ka pa rin, ganun. Parang hindi mo mafe-feel yung Parang may galit. Hindi ako nag-message sa'yo ng Sunday ha. So, totoo yan ha. Yung mga sacrifices talaga. Kaya OFW natin ng mga kababayan guys, laban kaban, kaya natin to, kaya nyo yan. Alam ko there's a lot of reasons why you are doing these sacrifices in your life, and I hope you guys find it worth it, lahat ng mga paghihirap ninyo at sakripisyo. Meron ka na sige katong Tagalog. Family's love, di ba si Alden? Yes. Si Alden. Ba't parang iiyak ka? Wala. Yung pagmamahal ni Alden sa tatay niya. Tatay niya.
Kasi yung tatay niya, parang bedridden, no? Parang. Oh, parang iiyak ka ah. Kasi si Ate Buji, ano din siya, very family-oriented, as you can see. Mahal na mahal niya yung kanyang kapatid, yung kanyang nanay, tatay. Kaya pinili niya, alam, ako naman yung naiiyak. Hindi ba nag-start yung movie? Kasi, yung sacrifices ba, na pinipili natin para sa family natin. Anyway, guys, I don't want to talk more about it. Kasi pag family talaga, kahinaan ko yan eh. I cry easily, basta pamilya. Mas umiiyak ako sa pamilya kaysa sa pag-ibig, to be honest. Alright. Hindi totoo. No, totoo. Alam, may comeback daw kaya manonood ng movie. Ano ba yan? Alright guys, we'll see you on today's episode. Ang enjoy naman namin. 3 lang kami pero para kami kinikilig. Para mga single. Hindi may kasama si Parts dito. This is girls night out. Ay, day out pala. Let's From Palawan. Ay, yay, cute! Palawan. Si Ate Buji, meron din siyang ganyan. Sayang. Ready na kayo? Hello guys. Hello, ready sila ng bag nila. Babayaran nila yung delivery nila ako ng popcorn. Okay, let's go. Doon tayo sa may... Meron yan? Okay, time check natin. Alas 11 ng umaga. Iniwan namin yung mga trabaho namin, guys. Yun sa Ate Buji. Oh. Hi, Mayumi. Break muna. Break muna kayo. So, dito tayo sa may elevator. So, dito kami guys sa may SM, Jensen. Kasi dito kami manonood ng sine. Excited sila, oh. Excited yun, oh. Hello, kinikilig si Ate Buji. Ako din excited ako, promise. Kaya let's go. O, diba? Ang sarap lang manood ng movie ulit. Parang bumabalik yung pagiging high school mo. Bumabalik yung pagiging nanay ko, guys. Parang may kasama akong 2 anak. Yan yun. Parang kasama ko yung mga anak ko. Kinikilig sila. Sama kami. Ayan. Sabi ni Kuya, hi, welcome to my vlog. So, 2nd floor po kami, please. Manonood po kami ng Alden. In-announce. Kasi alam ko mamaya madami na namang tao, guys. Kaya dapat morning tayo. Huwag kayong maging spoiler alert. Thank you po. Yan, walang tao. Kami lang may-ari ng sinihan. Pwede kaming kiligin today. Hello guys, makakilig tayo kasi walang tao. Siguro pag marami Siguro pag madami nagsisigawan, no? Tara, let's go. Mo sa movie na to? Sa tingin mo, more luha or more kilig? More kilig and more luha! Oh God! Si Ana naman, si Miss Buji naman, sa tingin mo ba magagalit ka sa na to, sa movie na to? Ha? Sa tingin mo ba magagalit ka kay Catherine Bernardo sa movie na to? Hindi, masaya ako for Kat. Masaya ka, Barkat. Bakit? Meron naman talagang something sa isang tao, kaya mo siya iniidolo. Ano yun? She's so humble and pretty, guys. English yun. Ka ba nung nag-break si Maring Catherine at saka si Daniel Padilla, si DJ? Nasaktan ka ba? Yes, my heart's broken. Oh, hindi. Nasaktan ka? Sorry. Bakit ka nasaktan? Kasi, alam mo naman, Katniel, basta nasaktan ako. Basta para kay Catherine? 11 years. Uy, oo, 11 years yun. So, kunyari ikaw, 11 years kayo, pero niloko ka. Makikipaghiwalay ka or ipagpapatuloy mo? Go! Siguro kung ako nasa posisyon ni Kat. No, pag 11 years na kayo, tapos niloko ka, makikipaghiwalay ka or ipaglalaban mo? Go! Siguro, siguro isusuko ko siya kagaya ni Kat. Susuko?
Itatapon mo ba sa basurahan at ililibing or ipaglalaban mo ng ng may itak? For me, itatapon kasi cheating is a choice, not a mistake. So, kapag nag-cheat ka, pinili mo yun. 'Di ba? Hindi yun kasalanan. So, kapag nagloko ka, wag mong sabihin, hindi mo alam yung ginawa mo. Kasi, alam mo sa sarili mo na mali yun, pero ginawa mo pa rin. So, Galing. Galing din si Sel. Galing. Siguraduhin mo na pag niloko ka, kapag 11 years ka, tapos niloko ka, lumipad ka from Africa to Pilipinas, ako agad, bitbitin mo agad yung mga anak mo. Affected si Ate Buji. Anyway, nag-aantay na lang kami guys, kami magla-lunch muna bago manonood ng movie para hindi kami gutom, para kondisyon yung tiyan namin habang kami kinikilig. So maya-maya kami kakain tatlo and then excited na kaming pumasok. So titingnan natin mamaya kung ano nga ba talaga ang i-offer sa atin ng isang box office screen na nag-gross out ng 85 million pesos sa unang araw. Sana all. Pasok na tayo. Balikan na lang natin yung ating snacks. Ayan na. Kiligin muna ako dito sa labas. Excited. Hoy, ikaw nga, dapat kaming mga single lang nanonood ngayon. Bakit ka nandito na may partner ka? Nasaan ang partner mo? nasa work. Hello, love break. Bakit yung mga lalaki hindi romantic, no? Ewan ko ba sa kanila, balas sa buhay nila. Ticket nyo. Check lang kung bag mo. Alam niyo yung parang almost perfect na sana yung araw ko. Masaya na sana yung araw ko, tapos may nangyari pang something na nasisira yung araw ko ba. So, right now, I don't feel very well. Ang pangit ng pakiramdam ko, pero kinakalimutan ko muna kasi nga I am here para magsaya kasama si Ate Buji at Josel. Kasalanan ko din naman kasi. Mamaya, i-share ko sa inyo kung ano nangyari. Ten, 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 ten. Here comes the bride. Yung iba hawak kamay, ikaw hawak french fries. Yung iba hawak kamay, ikaw hawak french fries. Okay, let's go. French fries check. Too big? Check. Ticket? Check. That's puso, ang puso. Check. Check. Let's go. Ano tayo? Cinema number? Baka number 1. Guys, number 1 or number 2? Cinema 2 tayo. Saan ang 2? Dito tayo. Diretso na. Then, 17, 18, 19 ang seat number. Third row from the very top. Diretso ka na lang ga. Ay, ganito pa po ba to? Diretso na. Ready na kaming kiligin. Huwag nyo kaming i-disappoint, ha? Good afternoon. Pag na-disappoint kami, naku, wala lang. Wala kaming magagawa. Wala, ang lamig. Tapos, Sel, yakapin mo ako, Sel. Kasi walang yayakap sa atin. Andito na tayo. Mag-picture muna ang all kasi tayo lang tao. Doon tayo sa gitna. Alright guys, andito na tayo sa loob ng Shenahan. Uy, dito tayo lang ga. 17, 18, 19. Mag-hi ka muna. Hi. This is it. Let's go. Uy, wag niyo ubusin yung snacks ha. Na hindi pa nakasimula yung movie. 2 hours? Alam niyo, ang problema sa snack guys, hindi pa nag-start yung movie, ubus na. So, hanapin natin yung upuan natin dito. 16. 17. Anong number tayo, Sel? Letter ano? This one.
Parang kinakabahan si Miss Giselle. Ay, excited. Okay guys, so magsa-start na po kami. Ang movie na to ay 2 oras. Magkano nga ulit? 220 pesos per person dito sa amin sa Jensen. Eh, napakaganda na ng sinihan guys. At pinili namin manood ganitong oras kasi wala masyadong nanonood. Pero kapag kahapon at gabi, punuan ang sinihan. Once again, dahil dito kay Catherine Bernardo, sana all. Lamang ka lang sa akin ng mga 17 na paligo. Kapal ng mukha. Ready na si Miss Giselle. Advertise pa daw. So mamaya pag nanood kami guys, hindi na ako mag-cellphone kasi bawal yung cellphone. Baka mamaya sabihin nila pinipirata natin yung movie. Baka mamaya sabihin nila tayo yung maglilik sa Facebook. So manonood kami and then kikwentuhan namin kayo ng konti. Hindi namin sisirain yung movie. Pero bibigyan namin kayo ng comment namin. Uy, comment lang yung ibigay nyo mamaya ha. Huwag yung buong kwento. Magalit yung iba na hindi pa nakapanood. Thumbs up na thumbs up. Yeah! Sino umiyak? Ay, iyak kilig yan. Yes, super kilig. Super nakakaiyak and kilig. Ate mo, rate the movie from 1 to 5. 5. Ha? Parang lugi sila sa'yo kasi 220 lang binayad mo. Dapat ang 1,000 yung ticket no? Eh, hindi nag-toilet break yan. Congratulations. Mamiss mo yung episode, no? Hindi talaga sila uminom ng tubig kasi baka daw mag-toilet break sila. Na-inlove ka ba kanino? Ate Boji, na-inlove ka kanino? Kay Kat sa movie? Siyempre kay Kat. Dito tayo, girl. Saan ka pupunta? Sa farm. Sa farm. Ikaw, na-inlove ka ba? Yes, super. Oh, mamaya. Agoy, patay ka dyan. Nalan ladaran. In love si Giselle today. Ay, nako guys. Yan nyo, hindi man lang namin naubos kasi nakanganga na kami the whole movie. Goodness. Okay guys, natapos na rin ang aming panunood ng aming kinakabaliwang Catherine Bernardo. At ako'y nagtataka guys kung bakit 220 pesos yung entrance para mapanood tong movie na to. Kasi pagkatapos naming mapanood, kulang na kulang yung 220 ang bayad sa kanila. Sa ginawa nilang pagpatawa, pag-iyak, pagpagalit, pagpakilig, pagpalungkot, lahat ng emosyon in 2 hours guys, lumabas. Ako sobrang nakarelate ako ha. O yan na naman tayo, may mga magano na naman dyan. Nagoy, kinilig si ma'am kasi ganito, nag-cheat. May cheating pala sa movie, hala. So, kinilig ako, nakarelate ako dahil ang laking part ng buhay ng mga OFW yung pinalabas nila sa kanilang movie. At talagang kuha talaga nila guys. Yung hirap, yung pagod, yung puyat, yung actual na trabaho na ginagawa ng mga OFW. Hindi ko to ginawa kasi iba yung trabaho ko as OFW sa Thailand. Pero alam ko at aware ako na ginagawa ito ng mga kababayan natin. For example, sa UK. Okay? Nung bumisita ako sa UK guys, halos lahat sila na nag-welcome at nagmahal sa amin ni Mayumi that time. Buntis ako kay Mayumi. Shout out sa lahat ng mga nagpatira at tumulong sa akin nung nasa UK ako para magamit ko yung visa at makita ko naman yung bansang UK at makita ko yung apple in front of me. Apple tree pala. Ayun, maraming salamat sa inyo. Thank you guys. Hanggang ngayon hindi ko yan makakalimutan. Maraming salamat. Yung trabaho nila ay yung trabaho nila guys, grabe, hindi mo lang binibigay yung physical mo na pagod, kundi pati na rin yung emotional mo na nakaka-invest ka, na i-invest mo yung
nakaka-invest ka emotionally. Kasi, yung trabaho lang sana, nagiging connected sa'yo kasi concern ka. Meron kang pagmamahal sa inaalagaan mo or meron kang concern sa tao na pinagtatrabahuan mo. So, very invested, lalong-lalo na tayong mga Pilipino. So, nakita ko talaga sa movie guys, grabe, nakakaiyak. Number 2 na nagpaiyak sa akin doon is yung sakripisyo ng mga OFW para sa pamilya nila. Na kahit na feeling ng mga OFW ay wala na silang tulog, kulang na sila sa kain, pero ang iniisip at focus nila ay paano magpadala sa pamilya nila dito sa Pilipinas. So sa sobrang galing ng mga nag-act dun sa movie, talagang hindi mo maiiwasang maiyak. At hindi lang po kami yung talagang naging emotional during the movie, pati yung mga katabi namin, kaharap namin, kalikod namin, 360 degrees, sobrang emotional. Kinilig sa kinilig. Kasi may mga nangyari, may mga magic in time, may mga churba-chur na nangyari guys. Sobrang kinilig. So talagang hindi mo mapipigilan. Talagang mapapatili ka talaga sa kilig. Mawawala yung hiya mo. So kahit si Ate Buji guys, talagang wala na kaming imikan, hindi na kami nag-toilet break. Sobrang ganda, sobrang galing. And very, very worth it. Hindi ako pala nood ng sine. Hindi ako pala nood ng love story. Pero pagdating kay Catherine Bernardo, kahit anong story pa yan, papanoorin ko. So, once again, nag-enjoy kami. Nag-enjoy si Miss Giselle. Nag-enjoy ka ba? Yes, super. Tapos sabi niya, babalik daw siya for round 2. Oh, sana all may round 2. Ako naman ay, pipilitin kong ikimkim yung aking kilig. Kasi ang sarap ng ikwento sa inyo, pero hindi ko magawa. Kasi baka may iba magalit. Mas spoiler alert tayo. And sabi ko sa mga kapatid ko, sana mapanood din nila soon. Kasi it's a lot of story. It's a story about family, story about friendship, story about love, story about sacrifices, story about finances. Ang dami. Meron din siyang cheating na part. Ayan. So, eto nangyayari talaga to no, sa totoong buhay. Kaya feeling ko yung mga umiyak sa part na nag-cheat or niloko si alam ko talagang either kakatapos lang nila sa ganong sitwasyon or they are currently experiencing the same situation. So, hindi ko mapigilan talaga na mag-react kanina sa mga reaction sa paligid ko. Kasi nga, natuwa din ako guys. Natuwa ako na sobrang powerful yung movie. Once again, nag-enjoy kami. Sana nag-enjoy kayo. And let me know what you think you guys. Kung napanood ninyo, hindi nyo pa napanood. Let me know what you think. Magbabasa ako ng comment section nyo down below. And may nakasalubong akong subscriber at viewer natin. Harap-harapan po akong tinanong kung ako ba talaga ay nagjojowa-jowa na. Ako po talaga ay walang oras sa jowa-jowa na yan. Totoo lang sa inyo guys, hindi ko alam saan ko isingit yan. Sa umaga, nanay, kapatid, sa tindera, sa gabi, nagpapakananay. Yung panahon na wala ako sa mga anak ko, I am enjoying myself. I'm enjoying my life na hindi ko na-enjoy before. I am enjoying the people around me. So right now, that's all that matters. Wala po ako may mga nagsasabi, may mga nagme-message sa akin ng ganito, ganyan. And come back sa mga ex na yan. Wala akong ma-comment sa inyo guys. Ang alam ko lang is tumatambak po yung aking mga goals, life goals sa buhay na kailangan kong ipag-focus. So once again, maraming salamat sa lahat ng pagmamahal ninyo. Ako po i-focus ngayon dahil si Kuya Kahil ay darating next month. So I'm very, very excited to have him and to do our planned activities inshallah. And samahan nyo kami guys kasi may gagawin kami ni Kuya Kahil na first time namin gagawin ever in my life. Pinagpaalam ko na sa tatay niya. And sa next episode, i-share ko sa inyo kung ano yung sinabi ng tatay ng anak ko para makita niyo kung gaano naman siya mag-react sa mga ideas ko sa buhay. Ayun. So maraming salamat you guys once again. We'll see you on the next one. Much love, Princess Higa.